Mga kababayan, kamusta po? Nagbabalik na naman po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po dito po sa Tambay mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Magumpisa na po tayo mga tambay, komentuhan po natin at magkomentuhan po tayo. Ito po ito pong pahayag ng ating Vice President mga tambay ay suportado niya po ang mga kilos protesta po. Lalo-lalo po itong gagawin po at gaganapin ng IINC na Iglesia ni Cristo ay kung may pagkakataon daw po siya at siya raw po ay sasama mga tambay kung may pagkakataon siya mga kababayan at may time. Pakinggan po natin ang ating Vice President mga kababayan at komentuhan po natin. Nasabi po sa akin na merong rally sa November 14, 15, 16 at hindi lang sa INC no, kundi mga iba't ibang mga grupo ang magra-rally. Hindi lang sa 14, 15, 16 na meron pang mga susunod na mga araw ngayong buwan ng Nobyembre na merong rally ang mga kababayan natin. At suportado ko lahat ng galaw nila dahil malaki ang respeto na ibinibigay ko sa kalayaan ng mga tao na magsabi kung ano yung iniisip nila at nararamdaman nila. It's a constitutionally protected rights of every Filipino to freedom of speech and expression. Hindi naman yung INC mismo ang nag-imbita sa akin, no. Madami sa mga kaibigan ko, kakilala ko ang pupunta at makikilahok doon sa malawakang rally at sinasabihan nila ako na pwede akong sumama at sinasabi ko rin sa kanila na oo, pag magkaroon ng time isasama ako. Pero sinusuportahan ko yung panawagan nila. In fact, kung maalala ninyo, as early as January 2024, nananawagan na ang maisog doon sa Davao City ng transparency, accountability, and peace and security. At ito din yung panawagan ng mas maraming kababayan na natin ngayon, hindi lang ng mga tiga Davao. Po mga tambay, maraming salamat po Vice President. Talagang alam naman po natin ang nangyayari po sa ating bansa. Grabe po ang pagginawa po nilang kawalanghiyaan umano at kademonyohan sa ating pera, sa ating buwis at sa kanilang mga inutang na tayo ang magsasakripisyo sa lahat. At grabe rin po ang ginawa nila sa inyong ama, Vice President, na hindi po nakakuha ng due process, instant justice umano. Hindi po ba? Kaya nga po sinasabi, bend the law ang nangyari. Break the law. Hindi po ba? Yan po nangyari sa dating Pangulong Duterte. Kaya po nararapat lang po na talagang mangyari po na ipahiwatig po ng sambayan ng Pilipino ang ating malayang pamamahayag, ang freedom of speech at freedom of expression. Yan po'y sinusuportahan po ng ating Vice President, mga kabayan. Maraming salamat po sa suporta, Vice President, dahil kayo rin mismo ang isa at kauna-unahan din po nagpahayag, katulad po ng inyong ama na kinidnap at dinala sa ICC. Mga kabayan, kayo po nagpahayag na talaga ang gobyerno po ng binagoong Pilipinas ay grabe po ang korupsyon. Kahit po nung sinasabi nyo po na 2024, nung nakaraang taon, ay talaga pong nagpuprotesta na po, lalong-lalo po ang maisog. Hindi po ba? Lalong-lalo po sa malawakang korupsyon. At ngayon po, ay talagang naglalabasan na po lahat ang mga baho na hindi na po nila ito maitago. Ang grabing korupsyon na ibinigay po sa ating bansa at panggigipit sa mga lumalaban sa korupsyon at nagpapahayag ng korupsyon at kapalpakan nila ay ginigipit pa. Hindi po ba? Nakita naman po natin. Nakita po natin kung sino-sino po ngayon ang talagang idinadivert nilang issue para mapagtakpan din ang kanilang korupsyon. Di ba? Nandiyan sila Senator Bato at sila Representative Kiko Barsaga at sila Manong Chabit ay mga pinagkakasuhan na po nila ng kung ano-anong mga rebellion, mga kabayan. Ibang klase po. Kaya po, makiisa po tayo sa panawagan po. Lahat po ng klase na talagang magbibigay po
ng pahayag, lalo-lalo po sa pagkondina sa ginagawa po ng gobyerno ngayon sa ating bansa na grabe po silang mamahala, lalo-lalo po sa paggamit nila ng kapangyarihan na ang taong bayan ang nagigipit. At wala po tayong nakita, pati ang Vice President ay hindi po nakakita ng magandang panunungkulan, lalo-lalo sa pag-shoulder ng problema ng bansa. Nakita naman po natin kung paano po sila maglingkod, lalo-lalo sa mga kalamidad. Mga kabayan, nakita naman po natin ang pagkakaiba, ang difference ng paglilingkod ng Tatak Duterte kaysa po sa Tatak Binagoongang Pilipinas. Magkaiba po ang serbisyo ng Tatak Binagoongan at siyempre po Tatak Duterte. Iba po ang Binagoongang Pilipinas. Dahil ang serbisyo ng Binagoongang Pilipinas ang nakita natin ay trilyon at bilyon-bilyon ang kanila pong serbisyo na ibinigay sa atin para po sila'y magsiyaman at maging bilyonaryo at magsiwala at tumatakas na nga sa bansa ang karamihan sangkot. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, dire-diretso po ang panawagan. Kailangan po tayong kumilos at manawagan. At sana po magkaroon po ng pagkakataon at time ang ating Vice President na makasama po natin sa ating pong gaganapin na pagkundina. At siyempre po, kung si Kamanong nga lang po masusunod, mga kabayan, kung si Kamanong lang masusunod, mas gusto na nga po ni Kamanong na ora mismo kinabukasan pagkatapos ng mga rally ay Vice President na ang uupo sa Malacanang. Kung si Kamanong lang naman ang masusunod. Hindi po ba? Sana mangyari po ang gustong mangyari ni Kamanong kung si Kamanong ang masusunod. Maging presidente na po sa lalong mabilis ang Vice President Sara Duterte nang maiayos na po ang bansa, lalong-lalo po sa ginawa po nilang korupsyon at mapanagot na po ang dapat mapanagot magmula sa ulo hanggang sa baba. Dahil kilala po ng Vice President ang utak ay kilala ni Vice President ang mga ulo at utak ng korupsyon magmula sa taas hanggang sa baba, mga kababayan. At syempre, ang pagkakalugmok ng ating ekonomiya, ang pagkakabagsak at pagkakabaon sa kumunoy ay kailangan po maayos po yan sa lalong mabilis. At kailangan po ang presensya po dyan at tulong ng isang Vice President Sara Duterte. Dahil alam naman po natin ngayon, mga kababayan, dinidribble lang po nila ang ekonomiya natin. Pinagaganda lang nila sa balita, pero sa realidad, bagsak. Hindi po ba, mga kababayan? At pinagaganda lang din po sa Malacanang, lalong-lalo po yung tagapagsalita ron na tinatawag na garbage in, garbage out. Diyan po, maganda ekonomiya nila riyan. Di po ba? Pero sa ground, tayo, mga kababayan, nakita nyo naman po, bilihing-bilihin pa lang. Para na tayo pinapatay araw-araw sa gastusin natin, nakakarampot ang kinikita natin. Ganyan po ang paglilingkod. Ang pagkakaiba ng paglilingkod ng Binagoongang Pilipinas, Tatak Binagoongang Pilipinas at Tatak Duterte. Magkaiba, mga kababayan. Maraming salamat po, BP Sara, at hangad po namin na sana po ay tuloy-tuloy at magtagumpay na po ang inaasam nating pagbabagong muli ng ating bansa. At siyempre po mawakasan na po ang ginagawa nilang kasamaan at kademonyuhan sa ating bansa at pahirap. Sana po mawakasan na po. At inaasahan po natin na sana po makiisa at magkaroon po ng time ang ating Vice President. At thank you po Vice President sa inyo at sana po dasal din po namin, mga kabayan. Magdasal din po tayo na maingatan po ang ating Vice President. Lalo-lalo po sa kapahamakan ay siya po ay mailayo sa kapahamakan at mailigtas. Muli po mga tambay, thank you po sa mga subscribers po natin at sa mga nakagusto po sa Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok at sa mga nagbibigay ng tulong at siyempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. At ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At siyempre po yung dasal po natin sa ating bansa na mawakasan na po ang kawalangian at kademonyohan nila, kasamaan nila na ginagawa sa ating bansa ay magwakas na po sana ang mga pinaggagawa nila. At siyempre po ang dasal po natin sa pamilya Duterte na banggit ko na po
na sila po'y maingatan at mailayo sa kapahamakan. Ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, maduktungan din po ang kanyang buhay kalakasan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. At ang ating buong sambayanan ay pagdasal din po natin na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Thank you po mga tambay. Nabanggit na po ng ating Vice President na ang may mga schedule na po at tayo po ay magkaisa at magkita-kita sa abot kaya ng ating kalagayan, mga kababayan. At tayo po'y tumayo lang at magsalita. Importante po yung tumayo tayo at magsalita. Yan po ang pinaka maganda magagawa po natin at ipakita po natin sa buong mundo na ang ginagawa ng gobyerno ngayon ay hindi para sa Pilipino at para lang sa kanilang mga sariling interes at mga bulsa. Hindi po ba? Thank you po mga kabayan. Ingat po. Sa muli po. Bye-bye.